Hello po sa inyo mga kamalikmata. Kumusta po kayo? Ako po ito si Van Malik, ang boses at may-ari ng Malikmata Channel and ng Masid. So ayun, meron po tayo mga bagong kwento para po sa inyo na ibinahagi sa atin ng ating mga kamalikmata. So simulan na natin. Ang story po ngayon ay mga kwentong Bagyo. Unang story po, ipinadala ni Leila. Pakinggan po natin. Pagbati po sa inyo, Sir Van. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leila. Magbabahagi lang po ako sa inyo ng karanasan ko. Ako po ay isang college student dito sa Baguio. Third year na rin po ako. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mga nakakatakot kong karanasan sa pinakaunang dormitoryong tinuluyan ko dito. Ang kasalukuyan ko po kasing tinutuluyan ngayon ay pangalawang dorm ko na. Ang pinakarason kung bakit ako umalis doon sa una ay siyang ibabahagi ko ngayon. By the way, second year na po ako nung tumuloy ako sa pinakauna kong dorm. Noong freshman pa lang ay uwian po ako sa amin. Noon nga pong nasa ikalawang taon na ay masyado ng hectic ang schedule. Kaya naman ay nagdesisyon na akong kumuha ng dorm. Bale yung dorm na nakuha ko po ay isa siyang buong bahay. Pero sa halip na ako lang ay may apat pa po akong mga kasama na during that time ay mas matatanda sa akin. Mostly ay mga seniors na. Malaki yung bahay, maganda ang disenyo at yung vibes niya ay makaluma. Napansin ko ring antik ang ilang mga gamit doon. Maging yung sahig nga po ay gawa sa kahoy. Kaya naman bawat movements at mga activities sa loob ng bahay ay halos dinig na dinig ng bawat isa. Hindi kagaya sa semento na hindi masyadong napapakinggan ang galaw at kilos ng bawat isa. Kami pong lima ay may sari-sariling mga kwarto. Privacy kumbaga, na siyang gustong gusto ko. Dahil hindi po pwede sa akin ang merong kasama sa kwarto. Lalo na kapag nag-aaral dahil mabilis akong madistract at gusto kong may sarili akong espasyo para makagalaw ako ng malaya. Dahil may kalakihan din nga yung bahay at solo nga ang mga kwarto, ay syempre medyo pricey din po ang renta. Pero ayos din lang dahil worth it naman. Mabilis po akong naging komportable dun sa lugar. Mababait din naman kasi ang mga kasama ko. Yun pong tatlo ay madalas kong makausap. Especially kapag nakikita-kita kami sa kusina o sa may living area kung saan din kami madalas mag-aral kapag hindi nagugustuhang magsolo sa kwarto. Yun naman pong isa ay hindi ko masyado nakakausap dahil graduating na po yun at madalas ay wala. Marami yung inaasikaso at madalang lang kung umuwi. Nga pala, ako lang po ang trisem sa aming magkakasama sa bahay. Kaya naman madalang din ang pahinga ko. Noon pong second year ako, ay naging maayos naman ang pananatili ko doon. Hanggang sa magumpisa yung mga karanasan naming hindi kaaya-aya sa lugar na tinutuluyan. Ito po ay nagumpisa isang gabi. Kagaya ng dati, apat lang kaming nasa bahay noon dahil wala yung fourth year. Yung dalawa ay nasa mga kwarto nila habang ako naman ay nasa may living area at may inaasikaso sa laptop. Habang may ginagawa po ako noon, ay napansin kong pabalik-balik sa may banyo yung isa naming kasama. Mukhang kailangan na niyang gumamit ng banyo. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi po siya tumutuloy. Tumatayo lang siya doon sa may pintuan at parang nahihiyang kumatok tapos aalis. Ilang beses na paulit-ulit na ganon. Hanggang sa tuluyan ko na siyang tanungin. Sabi ko, "Ate,
gagamit po ba kayo ng banyo? Wala naman pong tao dyan. Napatingin siya nun sa akin at nagtaka ako sa naging sagot niya. Sigurado ka ba? May pumasok kasing nursing student dito kanina. Hindi pa lumalabas. Muli siyang tumingin nun sa direksyon ng banyo habang ako naman ay napatigil sa ginagawa at tinanong siya kung sinong nursing student. Sa amin po kasing 5 ay walang nursing student ang kursong kinukuha. Kaya sino yung nakita niya? Saglit po siyang napatigil nun at parang napagtanto yon. Hindi po siya agad nakasagot at saglit na tumingin sa akin bago muling bumaling sa direksyon ng banyo at marahang binuksan ang pintuan nun. Noon pong buksan niya ay nakita niyang walang tao doon sa loob. Bakas po ang takot sa mukha niya nun habang sinasabi sa akin na may nursing nga raw na nanggaling doon kanina. Maging ako tuloy ay napaisip kung ano o sino yung nakita niya ng gabing yun. Inakala po naming yun na ang huling beses naming pag-uusapan ng patungkol sa bagay na yun. Pero makalipas lang ang 2 araw ay nagkwento itong isa pa naming kasamahan habang minsan kaming kumakain ng hapunan ng sabay-sabay. Ang kwento niya ay nangyari isang madaling araw. Bumangon daw siya noon at nagtungo sa may living area para sana mag-aral. Noon pong inihahanda na niya ang mga gamit niya, ay hindi nakatakas sa paningin niyang isang babae na naglalakad at dire-diretsyong pumasok sa kwarto na katabi ng sakin. Sa kwarto ni Rai kung tawagin namin. Yun daw pong babae ay may katangkaran. Malinis na nakapuyod at nakataas ang buhok at nakasuot ng uniforme na kagaya ng sa mga nursing student. Nagtaka po siya noon dahil madaling araw pa lang at kung sino yung babae. Hanggang sa sumagi na lang sa isipan niya na baka nga kakilala o kaibigan ni Rai na doon nakitulog. Hindi na lang daw niya yun pinansin. Hanggang sa nung kumakain nga kami at nalaman yun ni Rai, ay doon niya nabanggit na mag-isa lang siya nung madaling araw na yon sa kwarto niya at wala siyang kasamang nursing student. Ni wala nga raw siyang kakilalang nursing student na pwedeng dalhin dun sa bahay. Nagkatinginan na lang po kami nun. Pawang hindi makapaniwala dun sa nangyari. Gusto man naming malaman kung sino yung nursing student na nagpapakita, ay wala pong makasagot sa amin dahil wala namang nakakakilala sa amin sa kanya. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, ako lang po ang trisem sa aming magkakasama sa bahay. Kaya naman nung sumapit na ang summer at dumating na ang bakasyon ng mga kasama ko sa bahay, ay ako lang po ang natira doon dahil nga may pasok pa kami. Dumating nga sa puntong nagpaalam na yung 2 kong mga kasamahan na uuwi daw muna sila sa kanila. Yung 4th year ay hindi pa rin bumabalik nun. At ito namang isa pang katabi ko ng kwarto, si Rai, ay inakala ko pong hindi umalis. Dito talaga nagsimula yung mga karanasan ko, Sir Van. Simulan natin sa pinakaunang araw na inakala kong umalis na silang 3 at nag-iisa ako sa bahay. Gabi na po ako nakauwi nito galing sa school. Sobrang tahimik po nun sa buong bahay na sa bawat paghakbang ko ay dinig na dinig dahil nga kahoy ang mismong sahig. Kumain lang po ako nun at dumiretso na sa kwarto ko para magpahinga. Siguro ay mga bandang 9:00 yun nung mapatigil ako sa pagsiselfone nang mapakinggan na may pumasok sa bahay at dumiretso sa kwarto ng katabi ng sakin, sa kwarto ni Rai. Bahagya po akong nabuhayan nun at inisip na baka may pasok pa siya o kailangang gawin kaya hindi siya umuwi. Ang ibig sabihin kasi nun ay hindi ako mag-iisa ron buong summer at meron akong makakasama. So napakinggan ko po ang mga pagkilos nun ni Rai.
Nakalaunan ay hindi ko na lang pinansin dahil tuluyan na rin akong nakatulog. Noon pong sumapit ang umaga, ay sobrang tahimik pa rin sa buong bahay. Di ko naabutang gising si Rai dahil maaga akong umalis. Bagaman medyo nagtataka na rin ako noon dahil si Rai po ang palaging napakaagang gumising sa amin. Kung minsan nga ay mga bandang 3:00 pa lang ng madaling araw, ay nandun na yun sa may living area at nakasubsob sa mga gawain niya. Hindi ko na lang masyadong pinakaisip ang bagay na yon at dumiretso na sa school. Natapos po ang klase noon mga bandang 7:00 ng gabi. Pero nakauwi ako ay mga bandang 8:30 na dahil dumaan muna ako sa grocery. Bumili rin po ako ng pizza noon para mapaghatian namin ni Rai. Noong makauwi ako, ay inilapag ko lang yung pizza sa may hapagkainan at nilagyan ng sticky note na ipinapahiwatig na pwedeng kumuha si Rai. Iniwan ko po yung walang bawas dahil nabusog na rin ako dahil kumain din ako sa labas bago umuwi. Kaya naman ay iniwan ko na lang muna doon yung pizza. Nung makarating ako sa kwarto, ay humiga na lang ako at nagpahinga. Mga bandang 11:00 yun nung marinig kong nagbukas ang pintuan ni Rai at narinig kong naglalakad siya sa may hallway. Naisip ko noon na baka nakita niya na yung pizza dahil ramdam kong nagpunta siya noon sa may kusina. Kaya naman kinaumagahan ay in-expect ko nang may bawas yon. Pero noon pong i-check ko yung pizza nung nagtungo ako sa kusina nung sumunod na umaga ay nagulat ako nung makitang walang bawas yon. Sarado din ang pintuan ni Rai at hindi ko siya muling nakita ng umagang yon. Binaliwala ko na lang po at inisip na baka sa kwarto na siya nag-aaral at talagang hindi nagtutugma ang mga schedule naming dalawa. Lumipas po ang mahigit 1 linggo na ganun ang setup namin. Hindi ko nakikita si Rai pero naririnig ko siyang kumikilos sa bahay. Napapakinggan ko siyang nag-iingay sa kwarto niya kapag may inaasikaso. Kagaya na lang ng pagtitipan ng keyboard. Kung minsan ay napapakinggan ko siyang tumatawa o may pinapanood. Hindi ko na lang masyadong iniisip yon dahil inakala kong normal lang ang lahat. Hanggang sa isang araw ay dito na po ako nagimbal. Nasa school ako nung mangyari ito. Mga pasado 12:00 ng tanghali, lunch break. Nakakapagtakang tumawag nun sa numero ko si Rai at nakiusap na kung pwede raw ay pumasok ako sa kwarto niya dahil may pinapatingnan siyang dokumento na naiwan niya. Nakalimutan niya raw dalhin nung umuwi siya sa kanila. Bahagyang napakunot ang noo ko nun at tinanong pa siya kung anong ibig niyang sabihin dun sa umuwi sa kanila. Bakas din ang kaguluhan sa tono ng boses niya nun habang ipinapaliwanag sa akin na may mahigit 1 linggo na rin siyang wala sa bahay. Nakalimutan lang niyang magpaalam sa akin dahil nung huling araw ay nagmamadali na rin siya sa pag-uwi at hindi na niya ako nahintay pa dahil hinahabol niya ang last trip ng bus. Hindi na rin naman kami nakapag-usap pa sa messenger pagkatapos nun kaya inakala niyang alam ko nang nakauwi na siya. Sadya pong nagtindigan ng mga balahibo sa katawan ko noon, Sir Bad. Doon ko na po nakwento kay Rai na buhat nung umalis sila ay meron akong kasama sa bahay. Inakala kong siya yon dahil naririnig ko ngang may tao sa kwarto niya. Mariin niya pong itinanggi sa akin na siya yon kaya naman ay kinilabutan ako. Ilang minuto pa akong natulala nun hanggang sa payuhan nga ako ni Rai na kung pwede ay wag munang umuwi ng dormitoryo o di kaya ay magpasama muna ako sa landlady kung may kukuhanin. Kung pwede ay makitulog muna ako sa dorm ng isa sa mga kaibigan ko para hindi ako mapag-isa dun sa bahay. So ganun nga po ang ginawa ko. Nagpasama ako sa landlady nun na kumuha ng mga gamit para dun muna mag-stay sa dorm ng kaibigan ko.
Habang naglalakad na nga po kami nung landlady palabas sa gate noon, ay nagtanong na siya kung anong nangyari. Kinuwento ko nga po lahat hanggang sa mabanggit na niya sa akin na meron daw talagang nagpaparamdam dun sa bahay. Lalong-lalo na dun sa katabi kong kwarto, dun sa kwarto ni Rai. May nagpakamatay daw po kasi dong nursing student at buhat nang mawala yon ay palagi na siyang nagpaparamdam sa bahay. Noon lang pong muling bumalik sa akin yung mga sightings ng mga kasama ko dun sa nursing student. Doon ko rin lang po napagtanto na hindi si Rai yung napapakinggan ko dun sa loob ng mahigit 1 linggo, kundi yung multo nung nursing student na dating rumerenta doon. Sobrang kinilabutan po ako noon, Sir Van. Siguro dahil din doon kaya naman nung dumating ang panibagong semester, ay sama-sama kaming lumipat ng mga kasama ko sa dorm na kasalukuyan kong tinitirhan ngayon. Sinubukan naman po naming manatili pa doon sa naunang dorm. Kaso ay hindi talaga kami tinatantanan ng nursing student. Kaya naman ay minabuti naming umalis na kesa makaranas pa ng mga kababalaghan sa bahay na yun. Ang sabi ng karamihan ay hindi raw papahuli ang Bagyo pagdating sa mga kwentong kababalaghan. Karamihan daw kasi sa mga lugar dito ay haunted o talagang tahanan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Noong una ay hindi po ako naniniwala kasi ako yung tao na hindi basta-basta nagpapaniwala sa mga ganyang bagay, lalo na at may kinalaman sa mga kababalaghan. Pero sabi nga nila, kung minsan ay kailangan mong maranasan ng isang bagay para tuluyan kang maniwala. Ito po ay kwento namin ng pamilya ko nung minsan kaming nagkaroon ng family vacation sa Baguio. Plano naming maglibot-libot at mag-relax. 5 nga po pala kaming magkakasama noon, Sir Van. Ang asawa ko, ang 1 taong gulang naming anak, yung 2 ko pang mga nakababatang kapatid na babae, at ako. Dahil ilang araw nga kami doon, ay nagdesisyon na kaming rumenta ng isang transient house na malapit sa Burnham Park. Yun pong bahay ay makaluma na ang design, pero halata namang matibay at maayos pa. Meron po yung 3 mga kwarto, malawak na kusina, sala at banyo. Mukha rin pong komportable doon, kahit nung makita pa lang namin sa picture. Noon nga pong settled na yung tutuluyang transient house, ay agad na kaming dumiretso doon nang makarating sa Baguio. Nung araw na dumating kami doon, ay mga bandang 4:00 na ng hapon. Ang naunang bumaba ng sasakyan noon ay ang asawa ko at ang 2 ko pang mga kapatid. Sila ang nag-asikaso sa pagpapasok ng mga gamit, habang ako naman ay inaasikaso ang anak naming noon ay naglalaro pa sa sasakyan. Hindi rin nagtagal ay binuhat ko na nga po ang anak namin at nagtungo kami sa loob ng bahay. Pero nakakapagtaka, dahil pagpasok pa lang namin ni baby dun sa bahay, ay bigla na lang po yung pumalahaw ng iyak. Hindi ko po maintindihan kung bakit bigla na lang siyang umiyak, gayong kani-kanina lang ay masaya pa siyang naglalaro. Pilit ko po siyang inalo nun, kaso ay tila hindi siya mapakali dun sa loob ng bahay. Nag-inis na rin siya nun sa pagiyak, kaya naman ay dinala ko na muna siya sa labas ng transient house. Noon pong makalabas kami sa bahay, ay parang magic pong bigla na lang siyang tumigil sa pagiyak. Saglit ko lang po siyang inaliw at nang makitang maayos na ulit ang mood niya, ay muli na kaming bumalik sa bahay. Pero ganun na naman po. Bigla na naman siyang pumalahaw ng iyak na akala mo ay may kung ano doon na nagpapaiyak sa kanya. Ang ginawa ko na naman po noon ay dinala siya sa labas at pilit pinatahan. Ilang beses po kaming pabalik-balik na mag-ina hanggang yung isa ko ng kapatid na babae ang nag-asikaso kay baby at pilit yung inilibot
at pinatahan sa loob ng bahay. Ang sabi niya ay baka naninibago lang daw sa lugar. Kaya naman ay yun din ang naisip ko. Nag-asikaso nga po kami ng mga gamit nun. At nang maayos ang mga yon, ay saglit lang kaming lumabas para mamasyal. Gabi na rin po kami nung makabalik. Palibasa ay mga pagod. Agad na po kaming nagpunta sa sarili naming mga kwarto. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ay 3 po ang mga kwarto. Kaya naman ay tig-isa yung 2 kong mga kapatid at kasama ko naman ang asawa ko at ang anak namin sa iisang kwarto. Yung baby po namin ay may sariling bassinet na siyang daladala namin kapag umaalis at wala sa bahay. Hindi kasi namin siya itinatabi sa kama para masiguradong ligtas siya at hindi maiipit. Dumaan nga po ang mga oras. Nagpapahinga na ang mga kasama ko noon. Pero ako ay hindi dinadalaw ng antok. Yung pakiramdam ko po kasi noon ay naninikip ang dibdib ko. Naiinitan. At pakiramdam ko pa noon ay parang sikip na sikip kami ng asawa ko sa kama. Partida, malawak pa yung kama at malaki pa ang espasyo ng pagitan naming dalawa. Dahilan ng pagtataka ko. Iba't ibang pwesto na ang ginawa ko noon, Sir Van. Pero sadyang hindi po ako makatulog. Lumipas pang ilang minuto. Habang umaayos ako ng higaan noon ay nasa pool ng mata ko ang bassinet ng anak namin. Doon po kasi sa tabi ng bassinet ay may tila figura ng tao akong nakita. Kaya naman ay agad akong napabangon para tignan kung sino yon. Noon pong pagmasdan kong mabuti yung bassinet, kung saan mahimbing na natutulog ang baby namin, ay normal naman po yun. Wala na rin yung figurang nakita ko kanina. Saglit po akong napaisip noon. Tiningnan ng anak namin at nang masiguradong maayos lang siya, ay pinilit ko na lang ang sariling makatulog. Doon po kami sa transient house na natili hanggang sa tuluyan ng matapos ang bakasyon namin. At sa loob po ng ilang araw na pamamalagi namin doon, ay ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng maayos na tulog. Pakiramdam ko po ay palaging may nakatingin at nakamasid sa akin. Idagdag mo pa yung figura na nakikita ko gabi-gabi. Pero from time to time ay kinukumbinsi ko na lang ang sarili na namamalikmata lang. Inakala ko pong kung ano-ano lang ang tumatakbo sa isip ko. Hanggang sa nung makauwi na kami at minsang nagkwentuhan ay dito na may nabanggit yung mga kasama ko tungkol dun sa bahay naming tinuluyan sa Baguio. Ang unang nag-open nito ay yung asawa ko. Nabanggit niya na tuwing sumasapit daw ang gabi ay naaalimpungatan siya dahil may tumatakbo sa hallway. Kung minsan ay bumabangon siya para tignan kung sino yon, pero wala siya palaging naaabutan. Yung karanasan naman ng mga kapatid ko ay ito. May nabanggit sila nun na palagi raw may kumakatok sa main door sa tuwing madaling araw. Paulit-ulit daw at maya-maya ay sa mga mismong pintuan na ng kwarto nila kumakatok. Ni minsan daw ay hindi nila sinubukang pagbuksan dahil alam nilang hindi kami yon. Ang dahilan ko bakit hindi nila inopen kaagad yung mga kababalaghang nangyari doon sa transient house nung nasa Baguio pa kami ay dahil nga inakala nilang sila lang ang nakakaranas ng mga yon. Ayaw rin nilang masira ang bakasyon namin. Pero lingid pala sa kaalaman naming lahat. Lahat kami ay nagkaroon na ng kanya-kanyang mga karanasan sa kababalaghan. Na pinilit na lang naming itago nung una kesa ipaalam.